Ano ba ang issue? Ang issue po kasi ngayon, mga kababayan, nagdesisyon na ang Supreme Court. Nagdesisyon na ang Supreme Court at sinasabi ang impeachment ay unconstitutional. Anong ibig sabihin ng unconstitutional? Ito'y labag. Itong sinasabing impeachment ay walang saysay. Hindi sinunod ang tamang kaparaanan o ang due process. Kaya wala hong saysay, wala nang bilang, sabi nga, wala na ho. Pinis na, ika nga. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. At ang argument naman ng Kamara ay sinasabi nila na pagdating sa impeachment, ang sabi ng konstitusyon ay ang meron lamang kapangyarihan dyan ay Kamara. Hindi pwedeng pakialaman niya ng Supreme Court o ng Senado. Pagdating sa pagpapasa ng impeachment doon sa impeachment court, which is the Senate. So sinasabi nila, ayon sa Constitution, according to the Constitution, they are saying that they are the only branch na may power doon. Naku. Mukhang hindi nila naiintindihan ng konstitusyon. Kasi, alam nyo po, kahit kanino ninyong itanong, sabi nga ng isang abogado, na yan o ay Law 101, that the Supreme Court is the arbiter pagdating sa pag-i-interpret ng o pagdidesisyon ng korte. Ibig sabihin po, pagdating sa pagdidesisyon sa batas, ang Supreme Court ang pinakakataas-taasan. Sila ang may final say. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit sobrang sablay ng ating mga mambabatas. Okay? Ipapaliwanag natin yan. Pero bago natin ipaliwanag yan, ipakita muna natin itong speech ni Romualdez na tila, sabi nga nung iba, ay mukhang merong pagbabanta. Ito, pakinggan natin ha. Tingnan natin, palakpakan natin si Speaker Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people. Wag mo kami idamay. Wala kang karapatang idamay kami. Okay? Hindi ikaw ang tagapagsalita namin. Filipino people din kami. Ha? Kaya nga hindi kayo nanalo eh. Hindi kayo yung inyong impeachment na yan ay walang pinatunguhan dahil nagsalita na ang Supreme Court. At ang Supreme Court, alam naman natin, somehow nakikinig po yan, hindi lamang po sa batas o pagiging patas, pero alam nyo, inilagay yan ng taong bayan sa pamamagitan ng presidente upang makinig sa taong bayan, di ba? All power emanates from the people. So somehow, masasabi natin, indirect, they also represent the people. So don't even say na taong bayan na nagsabi sa'yo. Huwag mo angkinin. Ha? At sinasabi mo dyan, konstitusyon. Mamaya papaliwanag natin bakit sablay yan. The House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Hindi lang kayong the voice of the people. Alam naman natin kasi alam mo sasabihin ng iba, di ba? Kaya nga sila binoto ng taong bayan bilang representante. They are the voice of the people. Hindi. Marami sa inyo nanalo dahil nadaya o dinaya o nandaya o whatsoever. Alam natin yan. That's politics. Di ba sa Pilipinas, Comelec ang nagpapanalo. Alam natin yan. Yan ang talagang hindi natin pwede pagkaila mga kababayan.
COMELEC ang merong final say. Sila ang arbiter ng eleksyon. Yung kantalo na ipapanalo pa nila eh. So, wag ganun, sir. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy. So, una muna, yung sinasabi niyang argument niya na yan daw po ay the sole power reside sa House of Representatives pagdating sa impeachment. At sinasabi niya dyan, pangalawa, pag hindi na-initiate, hindi po yun matatawag na pang-apat na impeachment. So, gina-justify niya yung ginawa nila na yung first, second, and third ay hindi initiate. So, ibig sabihin, walang first and second and third. So, yung fourth impeachment, supposedly, yun ang first impeachment. Kaya, they did not somehow commit yung one-bar rule, diba? Yung one-year bar na dapat sa isang taon, isang beses lang pwede ng impeachment. So, hindi daw nila ikinumit yun na mali. Ibig sabihin, dahil since sa initiate, isa lang ang initiate nila, yung fourth impeachment. Yun ang kanilang interpretasyon. Pero ang interpretasyon ng Supreme Court ay, ang Supreme Court ay nagsasabing, hindi, pinasa sa inyo yung first, pinasa sa inyo yung second, pinasa sa inyo yung third, inupuan nyo itong tatlo na to, at yung pang-apat lamang ang pinaandar ninyo. So, therefore, hindi ninyo sinunod yung one-year bar, di ba? So, mali kayo, sablay kayo. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero iba ang argument ni Speaker. Given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. So, ito naman, yung pangalawa namang argumento niya, na tinatabla rin niya yung argumento ng Supreme Court na dapat sa isang pasagutin si VP Sara in this instance na impeachment, pasagutin siya sa sa Committee on Defense, di ba? Committee on Justice pala. Kailangan sumagot, yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero sabi niya, so far sa lahat daw ng mga impeachment na dumaan sa Congress o sa House ay hindi daw pinasagot. Ibig sabihin, hindi na binigyan ng opportunity kung sino man yung quote-unquote ini-impeach. Okay? Ayan. Tuloy natin. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say that. So para sinasabi, may bago daw batas na ipinatupad ng Supreme Court na dapat pasagutin yung ini-impeach. Kasi yung mga nakaraan daw, hindi naman daw ginawa yon. This with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability.
The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Ayan. So ito yon, ha. Mga kaibigan, ito po yung sinasabi ho ni Speaker na kaya sila ay magpapasa ng motion. Although, paulit-ulit na sinasabi yung unanimous na decision ng Supreme Court na lahat sila ay nagsasabing unconstitutional at ito po ay dapat nang i-apply agad-agad. Parang napakalabo na ho niyang motion na yan. Kahit ikaw ay nasa trial, pag sinabing executory na yung decision, executory na eh. Hindi ho ito yung pagpapaliban muna na tulad ng ginawa nila. Pinagpaliban yung first, second, and third impeachment. Hindi pa pwedeng ganun. Executory ho ito agad-agad na. Final and executory. Although they can pass the MR, yung motion nila na ma-reconsider ng Supreme Court, pero wala na ho. Pag ano na ho ito, final na decision na ho ito ng Supreme Court at malabo nang mabaligtad po ito. Dahil unanimous nga yung talagang sila po ay nag-decide na. Wala na. Malabo na. Okay, they can. That's the law. They can pass for MR. Pero malabo pa siya, malabo itong babaligtad pa ang desisyon ng korte. Alam niyo mga kababayan, ipaliwanag lang natin ng bahagya itong issue na ito. Kasi alam niyo, napakarami ko na ding tinanong na abogado dito. Nakipag-argue pa ako na ang argument na ginamit ko, yung argument na ginagamit ng mga congressman at nito ni Speaker. Para ang sabi kasi, di ba, na parang pagdating sa impeachment issue, okay? Pagdating daw sa impeachment issue, ang magdidesisyon lang yan ay ang House. Yung pagdating sa impeachment article. Ibig sabihin, yung kaso, pagdating sa impeachment, ang pwedeng magdesisyon lang daw. Okay? According to them, ay sila. Kanino nila binase yon? Sa konstitusyon. Okay? Ulitin natin, ano ba yung konstitusyon? Ito yung pinanghahawakan. Ito yung pinaka-backbone. Para bagang ito yung pag wala to, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang bansa. Ito kasi yung pinaka-backbone ang konstitusyon. Diyan daw nila binase yung sila lang ang katangi-tanging merong karapatan pagdating sa impeachment. Ano punto ng Supreme Court? Ang punto ng Supreme Court at ng karamihang na abogado na walang kulay at politika, pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, ang nag-i-interpret po niyan ay ang Supreme Court. So kahit sabihin ng Congress, according to the Constitution, kami lang ang may kapangyarihan. Yan ang kanilang
pagkaintindi. Kaya nga, according to the Constitution itself, Article 8, kung titingnan nyo, babasahin nyo ho yan, kung ano ang kapangyarihan ng Supreme Court. Pag kahit anong issue, pagdating sa batas, especially the Constitution, ang final say at final na mag-i-interpret niyan, walang iba kung hindi Supreme Court. So therefore, yung sinasabi ng Kamara, oy, sandali, kami lang ang may karapatang pagdating sa impeachment ayon sa konstitusyon. Ang sagot naman ng Supreme Court, kami ang nag-i-interpret sa konstitusyon, hindi kayo. Kayo ay tagagawa ng batas. Yan ang inyong function. Yan ang inyong area, tagagawa ng batas. Pero pag may issue na ang batas, pag meron ng hindi pagkakaintindihan sa batas, kami ang final say. Yan ang trabaho ng Supreme Court.